Celestial Village, dito lang po sa San Luis, of course, the Olarte residents. Saying hi also to Sir Rondel. Hello. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin for the venue this morning. And of course, we are back with Baguio Flavor. Of course, Baguio Flavor is brought to you by Cape Umali, Kenna Rogers, Altitude 1470, 2600 Productions, and the Metro Baguio Lions Club, and of course in collaboration with, of course, 95.9 Big Sound FM. And we are back with Krista and Karen. I believe you have a next song that you're gonna be performing later on, no? So before we delve doon sa ating next song po ninyo, I believe si Ma'am Krista nakapanayam natin last week with her band, si GSL naman. Pero I think ngayon we will be, or ating matutunghayan ang mga musika ni Krista and Karen. So, since alam naman natin ang Krista and Karen is matagal na sa music industry, I'm not sure kung tama ba yung sinabi ko. Dumako naman tayo sa, since alam naman natin na you are versatile when it comes to yun nga, doing cover songs, and aside from cover songs, you also compose your own music. So, siguro let's talk about dun sa creative process or sa pagsulat ng inyong kanta. So, probably sino ba or what motivates or inspires you to write music? Usually, parang personal experiences or experience ng ibang tao pag nakikita mo. Oo. Yun kasi Uy, pwedeng gawa ng kanta to. Oo, diba? Parang katulad sa song na Landian, yung parang ay, nakikita natin na parang uso or parang trending siya sa panahon ngayon. So doon natin nakukuha idea sa experience ng ibang tao. Yes, ako. And I think kanina, you performed a song entitled Landian, if I'm not mistaken. Tama po. Yes. Okay, so ano ba ang kwento ng kanta behind the song Landian? Ayun nga, dahil ngayon sa panahon ngayon, hindi na uso yung label. Ano lang, uso MUMU, situationship. So, puro landian lang. Oo, parang Landingan. tapos, ano pa ba yung, ano yan di ba nasulat yan nung pandemic time? Kasi nga parang, Pinag-uusapan lang natin yung pauwi eh. Ang album natin tayo ni Kuya ano yun. hatid niya tayo pa uwi, tapos parang, Yung ganun, puro ganun nga yung usapan. Ganyan kasi yung uso ngayon eh, puro landian na. puro lambingan. Dahil dun sa kwentuhan namin na yun, naging kanta tuloy. Landian. Ayun. Okay, so dun pala nag-ugat yung kantang Landian sa mga kwento-kwento o sa mga totoong landingan ng kanilang barkada. Tama ba? Ay, oo nga. Minsan sa ano, sa inuman. Inuman. Lalandian na sila. Ba't kayo kumatawa? Don't need to mention Ma'am Karen, kung sino yung mga yun. Kung baka tayo, masita tayo. Alam mo na. Okay, so let's move on naman doon sa band dynamics, or sabihin natin kung ano-ano yung pinagkakabalahan ninyo as a band. So aside from performing as a band or as an acoustic duo, how do you balance personal lives and band responsibilities? Time management. Actually, time management, parang kailangan lang, parang schedule ka lang talaga na dapat, halimbawa sa pagsiset namin, usually yan, meron kaming mga new songs or may mga set of songs kami na-aaralin per week. Kailangan nakaschedule lahat yan, kaya para maayos, and then, at the same time, syempre, huwag kakalimutan na yung mga responsibilities din sa bahay, sa sarili, para syempre, mas makaka-function tayo ng mas maayos. Syempre, pag-organize ang lahat, mas tayo, diba? Mas productive. Okay, so siguro how often do you rehearse? Rehearse? Yes. How often do you rehearse as a duo? Usually naman nagre-rehearse tayo pag parang magbibigay siya ng mga set of songs na 10 songs, tapos aralin ng 3 days, tapos parang per week may practice naman kami.
Karen para mapulido yung mga songs. Most especially, syempre, kapag mga medyo mahihirap or technical na mga cover songs. Yes. Okay, so at least medyo na ma-manage din yung kanilang time also besides work and at the same time nakakapag-rehearse din sila. Anyway, dumako naman tayo sa ating next song. So I believe you have the next song. What's the title of the song? The song is entitled Test Booklet. Yon, Test Booklet by Krista and Karen. So once again, ladies and gentlemen, live right here at Celestial Village. Ladies and gentlemen, Krista and Karen. Thank you.
may sukdulan ka. There you have it, ladies and gentlemen. Thank you very much, Krista and Karen. Ano po yung title ng kanta? Test booklet. Test booklet. Naisulat ito sa test booklet. Oo, yung ginagamit noong unang panahon na test booklet. Kung saan kung pag mag-exam kasi before, ginagamit yung test booklet. Ayun. So, doon naisulat yung kadramahan na yun ng buhay ko. Ano ba? College ako. Oh, siyempre, alam naman natin yung test booklet, naabutan ng mga kolehiyala ang test booklet, no? Gusto din yung mga, cheating ata din noon, di ba? Ipapasa nila ng test. Okay, so let's delve into our next question. Okay, so anyone can answer this question. So sa lahat ng mga kantang kinompose ninyo or na-release ninyo from your album, per se, alin sa mga yun ang which among all the songs that you've composed has the most personal meaning to you as an acoustic performer or as a musician? Check yung mga songs. Check namin yung May quiz. may quiz pala dito. Individual, di ba? Or as duo? Pwedeng as a group. Sa akin, album. Kasi parang personal na experience sa buhay. May nagligtas na sa bulso. Pag ako naman siguro ang personal or favorite or parang relatable talaga is yung song na May Poison. May Poison. Dali natin tutugtugin ngayon. Yung lumayo na lang. Yung lumayo kasi personal experience din siya na parang ibinigay mo ang lahat ngunit hindi pa rin sapat na ibigay mo pag-ibig dun sa tao kasi hindi ka nakakuha ng pabalik sa kanila. Kumbaga walang, hindi nagre-reciprocate yung Yes. feelings ng isa't isa. Oo, ganun mismo. Yun pala yung meaning ng napakalalim pala ng mga messages or yung mga mensahe ng mga kantang iproduce, sabi natin ni Krista and Karen. Okay, we're down to our last question. So, ano ba yung mga dapat nating abangan kay Krista and Karen? Do you have any future projects or may second album kaya? Yes. On the process na po ang aming second album. Process na po tayo. Hopefully, makapag-release ulit kami. Sa tulong ko, syempre, ulit ng aming producer na si Sir Marlon Barrientos. And syempre, looking forward pa rin kami na maitour pa rin yung aming lakbay album kasi gusto talaga namin itong ilakbay ng literal kasi nga nailakbay namin siya sa La Union. So sana madala namin ito sa ibang lugar katulad ng Vigan or kung pwede sa Batanes, ganyan, Palawan. Yun yung mga pangarap nila. Let's go! Good international. Ayun, yun lang naman. National and soon international. National, oh why not? Yes, so malay natin, di ba, the first acoustic duo in Baguio to land on a national or international stage. Malay natin. Wow, thank you. Anyways, there you have it. That was Krista and Karen. And once again, this is Baguio Flavor, of course, brought to you by Kapel Mali and Kenna Rogers of G1470, 2600 Production, Metro Baguio Lions Club, and of course 95.9 Big Sound FM. We are being heard and streamed also via the official TikTok page of Kapel Mali and 2600 Production sa kanila pong Facebook. Please do like, follow, and share
our official Facebook pages at 2600 Production and Altitude 1470. And we've got another song from Krista and Karen entitled Lumayo. Ito na yun. Lumayo. Ipinigay ang lahat. Huwag na kayong lumayo, Krista and Karen, because we'll be back with more music right here on Baguio Flavor.